Pangangaso ng mga aso ng Baskerville Viking Van Baskerville family. Parang nakakulong ka sa kung saan. May dalawang galo sa mukha mo na nakakatakot. Ang isa ay mula sa tuktok ng kaliwang mata pababa sa ilalim ng bibig. Ang isa ay nasa gitna ng mukha. At gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Naglingkod siya sa kanyang pamilya at sa kanyang ama. Lumalabas na hindi ka nakakulong kahit saan. Yung nakadena ka. Ang ulo ay naayos sa isang tabla. Sa magkabilang gilid ay may dalawang mahabang haligi. Top paralel sa kahoy na plato. Ito ay isang matalim na kutsilyo. Ay naayos sa pamamagitan ng isang maliit na wire na bakal. Sa magkabilang gilid ng puno ay may dalawang lalaking nakatayo. Paralel sa isa at kaharap mo. Ang magkabilang kamay ay may hawak na saber sword. Ito ang uri ng espada na ginagamit sa pagbabakod. Ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa ay dahil siniraan ka. Naugnay sa dyablo. At hinatulan ng kamatayan. Nakatayo sa harap ng guillotine. Sa iyong ulo ngayon. Mga larawan ng mga tao sa pamilya. Nangako ako na nanumpa ako kung mabubuhay pa ako. Matapos kagatin ang biktima. Hindi ko na muling mabubuhay ang isang aso. Itigil ang pag-iisip tungkol sa iyong sarili. Ito ay talagang isang aso sa pangangaso. Nakakatakot ang mga ngiping walang bibig. Ngunit ang aking mga mata ay lumuha ng dugo. Parang ikaw. Umiiyak ako para sa sarili ko. Ang mga luha ng dugo na isa-isang umaagos. Pero kapag sila, hawakan ang lupa, biglang nagbago ang espasyo sa harap mo. Nagulat ako. Kapag mukhang nasa kwarto ka. Pamilyar at kakaiba. Para kang nakahiga sa kahoy na frame. Sa paligid. Ang sigaw ng ibang bata. Nagulat ako nang imulat ko ang mga mata ko at kumanta na saan na ito. Galing ka pala sa lalaking mahaba ang balikat. May mga nakakakilabot na galos sa mukha ko. Naging baby siya. Ito ay nasa isang duyan, hindi isang kahoy na frame. Matigas ang katawan mo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka, kinakausap ang sarili sa kanyang ulo. Ang bigat ng katawan ko. Walang paraan na ito ay impyerno sa paligid. Ilipat ang eksena sa labas. Ito ang lupain ng pamilya Baskerville. Ang mga bahay ay itinayo sa estilong European. Tumayo sa labas. Naririnig ko pa rin ang iyak sa aking tenga. Ng mga bata. Pinagsama-sama sa isang malaking silid. Sumagi sa mga iyak na iyon bigla. May hindi ka nais-nais na boses. Ang pangkaraniwan. Boses iyon ng pamilya Baskerville. Hugo Lee Baskerville. Sa kwarto sa labas niya at ng mga bata. May dalawa pang babae. Si Aya daw ang nag-aalaga ng mga bata dito. Lumabas ka ng kwarto at sabihin sa inyong dalawa. Wala silang espesyal na anak dito. Sa tingin ko ito ay mga bagay lamang na umaalis dito. Pero nang madaanan niya ang crib ko, huminto siya. Sorpresa. Kantahin ang Athie sa loob ng isang oras at pagkatapos ay tumingin sa akin saglit. Pagkatapos ay ibinigay niya ang utos sa dalawa pa. Mukhang mas tahimik ang outcast na ito. Dalhin ang batang ito sa salaan. Tumingin ka sa kanya. Pakinggan mo ang sinasabi niya. Biglang nanlaki ang mata niya. Sa aking mga mata ang pulang ilaw ay sumimangot ng mahigpit sa pag-iisip. Inakusahan at pinatay ng pangunahing salarin ang sarili. Hugo Lee Baskerville. Hindi kita maintindihan, itaas mo ang iyong kamay at tingnan ito. Nagulat ako nang makita ko ang malaking kamay. Ang aking hotel sa ASE ay naging isang maliit na kamay. Ito ay kasing puti ng iniisip ng isang sanggol. Isang inapo ni Hugo na ako ngayon. Si Vicky Van Basten ay bumalik bilang isang bata. Dati, nabubuhay ako na parang asong nangangaso. Isa itong illegitimate child. Nagsanay ako sa pinakamasamang kondisyon. Dapat gawin ng aso ang lahat para makumpleto ang gawain. Assassination, spying, ambush, pananakot, at ginagawa ng aso ang lahat ng marumi. Gawin ang lahat para makatulong sa pamilya. Ang Baskerville ay naging 7 dakilang pamilya. Simple lang ang dahilan kung bakit tayo loyal. Gusto kong makilala ako ng pamilya ko at ni Hugo. 15 matapos magbukas ang gate ng anunsyo ng mundo ng demonyo. Tapos na ang labanan sa mga demonyo. Ang tagumpay ay pag-aari ng sangkatauhan. Ang premyo ay ibinibigay sa aso. Ibinigay niya ang lahat dahil iniwan ang pamilya. Ang dahilan kung bakit ako pinatay. Masyado bang maraming alam ang asong ito? Ikaw sa anyo ng isang bata. Itaas ang iyong maliit na kamay at hawakan ito ng mahigpit. Hindi na ako mabubuhay ng ganyan. Pagkatapos ay gumulong ka pabalik-balik sa iyong kuna na sumisigaw.
Gusto kong maghiganti agad sa puso ko. Ngunit sa bagong panganak na katawan na ito, wala akong magagawa. Kapag tumalikod ka, biglang naging nakakatakot ang buong mukha. Dalawahan grip GA bed na isip na dadalhin sa salaan. Ito ay isang pagkakataon upang maging malakas. Ngayon ang kailangan ay lumakas. Ngayon ilipat ang eksena sa kung saan ka nag-iisip. Salaan ng espada. Kung saan ipinanganak ang mga bata sa Baskerville. Kailangan nating malampasan ang mahihirap at mahihirap na hamon. 1,000 panganib. Lamang kapag nalampasan ang mga mapanganib na hamon kaya. Iyan ang pamilya Baskerville. To accept na mukhang napakademonyo ng eksena sa Swordshield. Na may libu-libong espada. May mga tagumpay sa katawan ng mga espada. Parang dugo o gasgas. Isang testamento sa kalupitan ng mga labanan doon. Bawat anak na ipinanganak sa pamilya. Kailangang makalusot ang Baskerville. Sa isang pagkakataon, ang mga bata ay itinapon sa labirint ng mga espada. At pagkatapos dumaan, kailangan nilang pumunta sa Stick River para suriin ang kanilang ugali. Stick River ay ang maalamat na ilog. Ginagawang bakal ang katawan ng bata. Gayunpaman, ilang mga bata lamang ang makatiis. Upang makarating sa unang Stick River. Upang tumawid sa libu-libong talim. Kasalukuyan kang nasa unang hamon. Ikaw na puno ng dugo ang iyong katawan. Na may mga sugat na pinutol sa laman ng mga espada. Ngunit ikaw ay may matatag na mata. At katawan na hindi nararamdaman ang sakit. Hawakan ang espada sa harap mo. Sa aking nakaraang buhay ako ay 7. Nabigo sa mga kapatid at hindi makuha ang epekto. Pero this time iba na. Yung mga nandoon para makita. Hinaharap mo ang isang hamon. Lahat sila ay bumuka ang kanilang mga bibig kapag nakita kanila. Na maaaring tumawid sa labirint ng mga espada. May katawan na puno ng sugat at dugo. Ngunit walang kahit isang luha. Hugo Lee Baskerville. Kasama rin siya sa mga taong iyon. At nakatitig ako sa'yo. Pagkatapos ay nagulat sila ng 1 oras. Tumalon ako sa Stick River. Sa pagkamangha ng mga nasa dalampasigan. Tumalon na lang ako doon at nagsasalita sa utak ko. Monopolyohin ko ang basbas ng Stick River. Hanggat maaari. Pagkatapos tumalon sa ilog. Ang katawan ay lumulubog pababa. Tiningnan ko ang sugat at naisip ko. Daloy ng tubig. Ito ay tumatago sa aking katawan at aking mga buto. Gupitin. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-epektibo. Tinakpan niya ng kanyang mga kamay ang kanyang ilong at bibig. Naiinis ang mukha dahil hindi ako makahinga. Lubos akong naniniwala na kailangan kong magtiis hanggat maaari. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang kailangan kong inumin. Sa itaas ng dalampasigan. 2 tao sa harap ng Hugo Lee Baskerville. Nag-aalalang sumisigaw. Master, kailangan mong lumabas. Mamamatay ka kung mananatili ka sa tubig. Ilabas mo siya. Kailangan natin siyang palabasin. Naroon si Hugo Lee Baskerville. Mga mata na naglalabas ng pulang liwanag. Nakakatakot ang mukha niya. May malademonyong tawa siya. Hahaha, tumigil ka sa pagtawa. Tumalikod siya. Kausapin ang isang taong nakatayo sa likuran niya. Ito ay si Johnny Barrymore. Ang mayordomo ng paaralan ng pamilya Baskerville. Sabi niya, Barrymore. Gaano na siya katagal sa ilog? Sumagot ka sa loob ng 7 minuto. Sabi niya 7 minutes, dapat patay na siya. Tumawag ang isa sa 2. Nakatayo ako doon, nagpapanik. May-ari ng bahay. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng ilog at tumingin sa ibaba at tumawag. Okay naman ang anak mo. Nasa ilalim ka ng tubig. Sinusubukan ko pa ring labanan ang asphyxiation na ito. Akala ko boses ni Hugo yun nung narinig kong tumawag siya. Sa tingin mo ba napakadali kong sumuko? Hindi ako nagsipilyo bagkus ay ibinuka ko ang aking bibig. Uminom sa ilog at mag-isip. Kailangan kong i-absorb hanggang dulo. Pero yung aksyon mo, nagdulot ito ng pagka-suffocate. Ang mga mata ay naging puti at walang buhay. Lumubog silang lahat sa ilalim ng lawa. Ang iyong katawan ay matigas ngunit sa iyong ulo. Iniisip ko pa rin na kailangan kong kunin ito. Makatiis, makatiis, makatiis. Akala ko mamamatay na ako sa ilog na iyon. Pagkatapos ay hawak ka ng isang kamay ng line na iyon. Ang iyong mga paa ay kinalagkad palabas ng tubig. Ito ang kamay ni Hugo Lee Baskerville. Itinaas niya ang kanyang mga paa at sinabi. Ang pagmamasid sa batang ito na naglalakad sa ilog ay hindi sapat para sa kanya. Gusto pa niyang uminom. May ngipin din siya.
Hinawakan niya ang kanyang mga paa ng ganoon at tinanong ang mayordomo. Ano ang pangalan ng batang ito? Nagsalita ang mayordoma. Ano ang Viper Van Bastenview? Nakakatakot ang mukha niya. Nakangiting inulit niya ang pangalan niyang Viper. Tapos masayang sabi niya. Mukhang may anak na kami. Malay mo pa pala. Makinig sa kanya sa iyong ulo. Maging masaya ka na makakapunta ka, Hugo. Ikaw ang embodiment ng isang malaking bibig na aso sa pangangaso. Para ibunyag ang matatalas kong ngipin sa pag-iisip. Ngayon kailangan namin ng oras upang patalasin ang aming mga ngipin. At pagdating ng panahon, kakagatin ko ulo mo. Ikaw na may anyo ng bata. Ngunit ang kaluluwa ay nasa isang balikat. Lumaki sa nakaraan. Sa labas ay nagangalit ang mga ngipin. Ang mga mata ay kumislap ng pulang ilaw na nagdulot ng galit. Mawawala ang pamilya Basquiat. Sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng aking sariling kamay Vicky Van Basquiat. Ang iligal na anak ni Hugo Le Basquiat. Vicky mula sa Basquiat. Sa oras na ikaw ay 8, mayroon kang regalo. Ito ay nagkakahalaga ng pagtawag sa 2 salita. Genius, ngunit sa kanyang pamilya. Katanggap-tanggap pa rin. Sa edad na 20. Naatasan ka ng mga gawain tulad ng pagpatay. Intelligence o talunin ang kalaban. Sa 29, nagsimula ako. Kumpara sa mga regalo ng iba. At magsimulang maabot ang threshold ng posibilidad. Gamit ang aking espada. Noong ikaw ay 30. Binuksan ang tarangkahan sa mundo ng demonyo. At dito nagsisimula ang pagsalakay ng mga demonyo. Sa 35 taong gulang, nakaligtas siya sa Apocalypse. At pumatay ng hindi mabilang na mga demonyo. Umabot sa edad na 39. Pagkatapos ng mahabang digmaan. Sa wakas ay natapos ito sa tagumpay. Para sa panig ng tao. At umabot sa edad na 40. Nakuha mo ang pamagat. Para sa iyong katapatan bilang isang aso sa pangangaso. Ngunit ang mga gantimpala ay putulin ang ulo mula sa lid. Paninirang puri pagkatapos ng paninirang puri. At pagkatapos ay ang kanyang ulo ay nasa ibabaw ng guillotine. Ilipat ang eksena sa kung nasaan ka ngayon at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Tumingin-tingin ako sa paligid sa pag-aakalang ito ang AC Flow Room. Anong ibig sabihin nun? Naging matagumpay ako sa pagsipsip ng tubig ng ilog. At saka agad siyang tumalikod. Seryosong mukha ang iniisip nito. Magagawa kong makakuha ng isang mas mahusay na simula kaysa sa dati. Biglang may boses babae. Sa hawakan, may nagsasalita. Oh, Diyos ko, ginang, sobra na. Bakit niya sinabi sa akin na ilagay ito sa aking kuna? Kakulangan ng may-ari. Nagulat ako sa boses ng babaeng iyon. At makinig sa sinasabi at iniisip ng babaeng iyon. Ang babaeng naglagay ng kahon sa kanyang kuna. Pagkatapos ay tumalikod ka. Napatingin siya sa kahon na inilagay ng babae sa duyan. Nagtataka ako kung bakit may magbibigay ng regalo. Para sa isang bata sa labas. Kasing interesante ko. Napatingin ako saglit sa box at mailaman. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang takip at 2 ahas ang gumapang palabas. Nagulat ako nang mahulog ako at naisip kong dugo ito ng AC. Kung iisipin, tinititigan ka ng 2 ahas. Nakatitig sa 2 nakakakilabot na mata. Ang isa sa kanila ay puno ng laway ang bibig. May 2 aso. Long pointed out tumingin sa iyo. Nagulat ako at lumuhod ako sa isang paa. Laban sa isang paa. Seryosong mukha na nakatingin ng diretsyo sa 2 ahas na naisip ni Kya. Walang paraan na ang 2 halimaw ay bihira. Gusto ko lang magpakamatay. Hindi gaanong tao ang tinatawag sa ganoong pangalan. Ganyan si Lady. Sa view ng basket na ito. Marahil ay sinusubukan niyang bawasan ang mga kadahilanan sa kompetisyon. Kasama ang sarili niyang anak. Ibinuka ng 2 ahas ang kanilang mga bibig. Idikit ang iyong dila sa iyong mukha at sumugod sa iyo. Nandyan pa rin ako, hindi natatakot mag-isip. Maging ang mga bata sa mga nursing home. Maaari ding patayin ang bata. Pagkatapos ay kinuha niya ang 2 kamay at mabilis itong dinala. Kumapit sa 2 ahas. 2 ahas sa kamay ko. Biglang naging kakilakilabot ang mukha ng iyong anak. Nakadilat ang 2 mata, ang mga mata ay naglalabas ng kakilakilabot na pulang ilaw. Gaya ng inaasahan sa Baskerview. Na tayo ay magtatapos. Ang iyong buhay sa mismong mga kamay na ito. At pagkatapos ay pinatay niya ang 2 ahas na iyon. Ang kanilang dugo ay nasa buong kama ko. Kinaumagahan. Ang tanawin ng basket ay talagang natakot. Kapag sa personal.
May nakita akong bata na natutulog ng maayos sa tabi ko. Ang mga katawan ng dalawang ahas. Noong araw na iyon ay inutusan ang nurse na manood. Ang bata ay pinahirapan at pinatay. Hanggang dulo ng katawan ng mga ahas. Ito ay isang misteryo pa rin sa lahat. Paglabas nila ng kwarto, binuksan ko ang mata ko. Napatingin ako sa mga taong nag-iisip. Mayroon lamang isang batang aso. Ay upang makita ang katotohanan. Makalipas ang 8 taon, mas matanda na siya ngayon. Nakaupo ako ngayon sa isang classroom. Kasama ang mga bata. Parehong edad. Sa itaas ay ang gurong nagtuturo sa mga bata. Nakaupo sa ilalim ng guro na nakatingin sa mga bata at nagsasalita. Ang maliliit na may-ari. Ngayon ay matututunan natin ang tungkol sa mga yugto ng isang eskrimador. Kung ang isang eskrimador ay hindi makapaghatid ng mana, sila ay napuno ng espada. Tatawagin silang swordsman apprentice. Once na makapagbigay sila ng mana sa espada kahit kaunti, tatawagin silang swordsman. At sa wakas kapag ang aura, maaari itong maging self-contained at maaaring magbago ng hugis. Sa kagustuhan ng eskrimador, tatawagin silang master swordsman. Ang pinakamahusay sa basket view. Si Hugo ay isa ring dalubhasang eskrimador. Nagulat ang mga batang nakaupo sa ibaba. Ibuka mo ang bibig mo, hindi ka naman ganyan. Tahimik kong naisip. Si Hugo ay isa ng dalubhasang eskrimador. Kailangan kong bawiin lahat ng dati kong lakas. Kapag umuurong bago ang seremonya ng pagkahinog. Bagong guro. Pagtingin sa iyo, walang reaksyon. Itulak ang salamin ng pag-iisip. Nag-iisip na naman ang dakilang young master. Na pinalakas ang katawan. Na natanggap niya habang nakababad sa ilog. Dumikit ng 7 minuto. Kasama ang analytical mind, henyo na higit sa tao. Ang kanyang talento ay isang klase. Iba sa ibang may-ari. At ulo ng pamilya. Ay magiging labis na nasasabik. Kapag naririnig ang tungkol sa mga tagumpay na kulang sa may-ari. Nakamit ng ulo poong. Tingnan natin nakaupo ka pa rin doon na nalulunod. Sa sarili kong isip, aabutin ako ng maraming taon para patayin si Hugo. Si Viper Van Baskerville ay 8 taong gulang na ngayon. Sa kabila ng nasa ganoong edad. Ngunit ang iyong mukha ay nagpapakita ng isang matalim na gilid. Sa mukha na iyon. Una, ilipat ang eksena sa ibang lugar. May 3 bata na may parehong mukha. Maging ang kanilang mga mata at ngiti ay pareho. Ang tanging pagkakaiba na nagpapakilala sa kanila ay kulot sa harap ng noo. Ang isa naman ay you. 2 kulot at tie kulot. Nakangiti sila ngayon, nakakakilabot ng ngiti. Itinulak ng isa sa kanila ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Itong maruming bastard. Out of wedlock ka lang. May mga kakaibang chismis tungkol sa iyo. Alam mo ba? Boses ito ng lalaking may lock ng buhok. Inuulit ng 2 pa ang huling 2 salita ng pangungusap. Alam mo ba? Nagsalita ulit yung may lock ng buhok. Nasa tubig ka sis. Sa loob ng 7 minuto. At pinatay pa ang 2 napakasamang ahas. Noong ipinanganak ako. Tahimik kong pinagmamasdan silang nag-iisip. Kilalang kilala ko ang mga lalaking ito. Sila ang mga taong akusahan ang iyong sarili ng walang batayan. At sinaksak ako habang sinusubukan kong tumakas. Ang mga ito ay binansagan na githy nails ng Hugo Lee Baskerville. Habang ikaw ang nasa isip mo. Sigaw ng batang may lock ng buhok. Itigil ang paglalaro. Sumunod na sabi ng 2 kya. Huminto ngayon, huminto ka na. Ang 3 pangalan ng mga bata ay 2 Broly Baskerville pangalan ay may curl. Mid Broly Baskerville ang pangalan na may 2 kulot. Low Broly Baskerville pangalan ay may gilly curls. Ang 3 ay mas matanda sa iyo ng 1 taon. Nakahawak sila sa mga kamay nila malapit sa iyo. 2 mga kapatid na Baskerville. Parang wala akong simpatya sa kanya. Sabi ng 2 kya kay Theo. Hindi rin tayo. Hindi rin tayo. Nakatayo pa rin ako habang nag-iisip. Kahit sa susunod na 15 taon. Sila ay magiging napakasamang mga kaaway. Kailangan nating harapin ito ng mas mahusay. Dapat natin silang bigyan ng babala bago ang hinaharap. Tapos yung pangalang hybrid. Hinugot ni Baskerville ang isang kutsilyo sa kanyang mukha. Huminahon ka at tingnan mo ang kutsilyong iyon. Itinutok niya sa akin ang kutsilyo. Matapos magbabad sa tubig ng Sis River. Ang katawan ay magiging kasing tigas ng malamig na bakal. Ang iyong katawan ay hindi na masasaktan ng espada. Sinabihan ako niyan. Ibig sabihin hindi ka mamamatay kapag sinaksak kita.
Hindi dalawang kiya ang nagsasabing deo. Tama, tama. Sabi na. Dalawa bro li Baskerville turn head out tawag mababa bro. Low bro, naiintindihan ko kayong dalawa. Pagkatapos ng reply ay. Tapos ang mababang bro ay mabilis na dumating sa likod. Ikaw. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig, sabi ng mapanlait na mukha. Maaari kang tumagal ng 7 minuto sa ilog. Dumikit eh. Kakainin ko ang sarili kong kamay. Kung maaari kang tumagal ng 3 minuto. Sa panay ang tingin ko. I guess tama ang mga tao. Ang mga bata ay mas malupit kaysa sa mga matatanda. Makikipaglaro yata ako sa kanila saglit. Nakatayo doon ang dalawa na tumatawa. Tingnan mo, pinangalanan ka. Bro gag na isip. Walang paraan na totoo ang balitang iyon. Lumipas ang 1 minuto. Yung dalawang lalaking yun may mukha na medyo mahirap paniwalaan. Nagtagal siya. Mid-proname sabi ni Theo matagal. At lumipas pa ang 3 minuto. At hindi ito tumitigil sa 3 minutong iyon. Na ang oras na nabusalan ka ay lumipas ng 1-0 minuto. Takot na takot ang dalawang batang iyon na pinagpapawisan. Low pro ay gaging. Natakot din ako sa mga tao. Lahat silang tatlo ay nag-iisip sa kanilang mga ulo. Totoo ang chismis that name dalawa pro na utal sabi nito. Hindi nakakatuwa. Pakawalan mo siya. Sabi ni pro hayaan mo na siya. Narinig iyon ng matandang pro at pinakawalan siya. Tapos nilagay mo kamay mo sa bibig ni Ra at nangangati kasi. Kinagat mo ang hintuturo niya. Naramdaman niya ang sakit at napasigaw. Tumayo ako doon at agad na sinabuyan ang daliri niya. Nakagat sa bibig niya. Takot na takot ang mid-pro na nautal kanya. Anong ginagawa mo? Mukha kang demonyo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang kakilakilabot na pulang ilaw. Kunin ang iyong mga kamay at punasan ang dugo mula sa iyong bibig. Wala kang pinagkaiba sa impyerno. Mumisi siya at mumisi at sinabing. Hindi mo sinabing kakainin mo ang sarili mo. Yung lalaking nakatayo sa harap mo. Baka sa mukha ko ang takot pero malakas pa rin. Sabi ng dalawa proname. Magagawa mo rin iyon. Hindi rin kami natatakot sa iyo. Sabi ng lalaking nakatayo sa tabi niya, hindi ako natatakot. At pagkatapos, gaya ng dati ang lumang pangalan. Sasabihin din ni bro na walang takot. Pero hindi, hawak niya ang kamay niya. Luha ng takot na pinapanood kang sumisigaw ng malakas. Narinig ng dalawa pa ang sinabi niya. Tumingin siya sa kanya na may pagtataka sa mga mata. Sumigaw siya ng malakas at sinabing. Naputol ang kamay ko. Nag-aalangan na sabi ni Name dalawa bro. Florera. Huminahon ka kuya. Hilingin sa pari na ibalik ito. Miss bro, halika na. Sa mahabang panahon, nakayuko ang aking kapatid sa sakit na mailuha. Google die. Tama ka, makinig ka sa usapan nila, yumuko ka, sabi ng boss. Sinong nagsabing pumunta ka? Pangalan dalawa bro. Nang marinig ko iyon, nagalit ako at hinawakan ang kutsilyo sa kamay ko. Saksakin ka ng malakas na sumisigaw. Ang bastos mo. Nakalimutan mong mas matanda kami sa'yo ng 1 taon. Tinusok niya ang kutsilyo sa tiyan mo. Pero nagulat ako dahil napunit lang ang kutsilyo. Iyong jacket na may maliit na luha. Upang ibunyag ang laman sa loob at hindi masaktan. At ang dulo ay isa ay lamang ang layo mula sa iyong bala. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang iyong boses. Nakalimutan mo na yata. Kapatid. Kaya pala hindi maabot ng kutsilyo niya ang balat mo. Nakuha mo kasi ang hawakan ng kutsilyo niya. At yumuko pa atras. Nahulog ang kutsilyo sa kamay niya. Ito ay isang basket view. Kung mayroon kang sapat na kapangyarihan at talento. Ang tinatawag na edad ay hindi mahalaga. Nabali ang kamay niya sa likod at napasigaw sa sakit. Ang hindi mapagpanggap na mukha. Ang kanyang kalmado ay naging mukha ng dyablo. Yumuko ako at tinitigan siya. Laruin natin ang larong ito, mga kapatid ko. Hinawakan ko ang mga hawakan ng kutsilyo ng magkapatid at binaluktot ito pabalik. Nahulog ang kutsilyo sa kamay niya. Ito ay isang basket view. Kung mayroon kang sapat na kapangyarihan at talento. Ang tinatawag na edad ay hindi mahalaga. Nabali ang kamay niya sa likod at napasigaw sa sakit. Ang kalmado niyang kalmadong mukha bigla. Naging mukha siya ng demonyo. Yumuko siya at tinitigan siya. Laruin natin ang larong ito, mga kapatid ko. Natatakot siyang sumigaw ng totoo ang chismis. Hinampas ko siya ng malakas sa mukha. Naging sanhi ito ng pagkalagas ng kanyang mga ngipin. Dugo sputtered, puting mata na hulog sa lupa. Nakita ito ng dalawang lalaking nakatayo doon at sinigawan ako.
Nakita iyon ng pro at nagalit. Asyol, pero wala siyang magawa. Sinipa mo ako sa mukha gamit ang iyong paa. And ants on one side of his cheek puro lapirat. Tanging ang lumang pangalan na pro ang nananatili. Sa sobrang takot niya ay bumagsak siya sa lupa habang sumisigaw. Tumayo ako doon na hindi tumitingin sa kanya at sinabing huwag kang matakot. Ikaw ay gagaling kung ikaw ay ginagamot sa oras. Pero hindi kita papayagang umalis sa kwartong ito. At sa bilis na ito, ikaw ay hindi pinagana sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sabi ko, yumuko para kunin ang kutsilyo ng lalaki. Kinuha niya ang kutsilyo at masayang tiningnan ito. Kaya tayo ay magiging mapagbigay. Hayaang umalis ang isa sa inyo. Narinig ng lobro na sinabi mo iyon at nagtanong muli. Bakit umalis ang isa sa atin? Nahihirapan kayong dalawa na umupo ngayon. Isang lalaking may dugo sa bibig. Sa isang tabi na may dugo ang halinghing. Naghagis siya ng kutsilyo sa harapan nila. Kayo na ang bahalang magdesisyon. Sabi ko, tumalikod at lumabas. Maglakad ka lang at magsalita. Hindi ako maghihintay ng matagal. Kaya mabilis na magpa siya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa nakakakilabot na mukha. Ngunit kahit isa sa inyo ay dapat mabuhay. Hindi. Bumaba ang tingin nila sa kutsilyo. Tapos nagkatinginan kami. At saka sa loob, may tunog ng pagpatay sa isa't isa. Nasa labas ako ng pinto, nilagay ang kamay ko sa bulsa ko, tumatawa. Kasama niyan. Ang BSA na ilang basket view ay gumuho sa pagitan nito. Sa isang malaking kwarto. Binabasa ni John Barrymore ang anunsyo. Ang pinuno ay nagkaroon ng isa pang sagupaan sa pamilya mo. Bakit niya sinabi sa akin na ilagay ito sa aking kuna? Kakulangan ng may-ari. Nagulat ako sa boses ng babaeng iyon. At makinig sa sinasabi at iniisip ng babaeng iyon. Ang babaeng naglagay ng kahon sa kanyang kuna. Pagkatapos ay tumalikod ka. Napatingin siya sa kahon na inilagay ng babae sa duyan. Nagtataka ako kung bakit may magbibigay ng regalo. Para sa isang bata sa labas. Kasing interesante ko. Napatingin ako saglit sa box at mailaman. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang takip at 2 ahas ang gumapang palabas. Nagulat ako nang mahulog ako at naisip kong dugo ito ng AC. Kung iisipin, tinititigan ka ng 2 ahas. Nakatitig sa 2 nakakakilabot na mata. Ang isa sa kanila ay puno ng laway ang bibig. May 2 aso. Long pointed out tumingin sa iyo. Nagulat ako at lumuhod ako sa isang paa. Laban sa isang paa. Seryosong mukha na nakatingin ng diretsyo sa 2 ahas na naisip ni Kya. Walang paraan na ang 2 halimaw ay bihira. Gusto ko lang magpakamatay. Hindi gaanong tao ang tinatawag sa ganoong pangalan. Ganyan si Lady. Sa view ng basket na ito. Marahil ay sinusubukan niyang bawasan ang mga kadahilanan sa kompetisyon. Kasama ang sarili niyang anak. Ibinuka ng 2 ahas ang kanilang mga bibig. Idikit ang iyong dila sa iyong mukha at sumugod sa iyo. Nandyan pa rin ako, hindi natatakot mag-isip. Maging ang mga bata sa mga nursing home. Maaari ding patayin ang bata. Pagkatapos ay kinuha niya ang 2 kamay at mabilis itong dinala. Kumapit sa 2 ahas. 2 ahas sa kamay ko. Biglang naging kakilakilabot ang mukha ng iyong anak. Nakadilat ang 2 mata, ang mga mata ay naglalabas ng kakilakilabot na pulang ilaw. Gaya ng inaasahan sa Baskerville. Na tayo ay magtatapos. Ang iyong buhay sa mismong mga kamay na ito. At pagkatapos ay pinatay niya ang 2 ahas na iyon. Ang kanilang dugo ay nasa buong kama ko. Kinaumagahan. Ang tanawin ng basket ay talagang natakot. Kapag sa personal, may nakita akong bata na natutulog ng maayos sa tabi ko. Ang mga katawan ng 2 ahas. Noong araw na iyon ay inutusan ang nurse na manood. Ang bata ay pinahirapan at pinatay. Hanggang dulo ng katawan ng mga ahas. Ito ay isang misteryo pa rin sa lahat. Paglabas nila ng kwarto, binuksan ko ang mata ko. Napatingin ako sa mga taong nag-iisip. Mayroon lamang isang batang aso. Ay upang makita ang katotohanan. Makalipas ang 8 taon, mas matanda na siya ngayon. Nakaupo ako ngayon sa isang classroom. Kasama ang mga bata. Parehong edad. Sa itaas ay ang gurong nagtuturo sa mga bata. Nakaupo sa ilalim ng guro na nakatingin sa mga bata at nagsasalita. Ang maliliit na may-ari. Ngayon ay matututunan natin ang tungkol sa mga yugto ng isang eskrimador. Kung ang isang eskrimador ay hindi makapaghatid ng mana, sila ay napuno ng espada. Tatawagin silang swordsman apprentice. Once na makapagbigay sila ng mana sa espada kahit kaunti, tatawagin silang swordsman.
At sa wakas kapag ang aura, maaari itong maging self-contained. At maaaring magbago ng hugis. Sa kagustuhan ng eskrimador, tatawagin silang Master Swordsman. Ang pinakamahusay sa basket view. Si Hugo ay isa ring dalubhasang eskrimador. Nagulat ang mga batang nakaupo sa ibaba. Ibuka mo ang bibig mo, hindi ka naman ganyan. Tahimik kong naisip. Si Hugo ay isa ng dalubhasang eskrimador. Kailangan kong bawiin lahat ng dati kong lakas. Kapag umuurong bago ang seremonya ng pagkahinog. Bagong guro. Pagtingin sa iyo, walang reaksyon. Itulak ang salamin ng pag-iisip. Nag-iisip na naman ang dakilang Young Master. Na pinalakas ang katawan. Na natanggap niya habang nakababad sa ilog. Dumikit ng 7 minuto. Kasama ang analytical mind, henyo na higit sa tao. Ang kanyang talento ay isang klase. Iba sa ibang may-ari. At ulo ng pamilya. Ay magiging labis na nasasabik. Kapag naririnig ang tungkol sa mga tagumpay na kulang sa may-ari. Nakamit ng ulupong. Tingnan natin nakaupo ka pa rin doon na nalulunod. Sa sarili kong isip, aabutin ako ng maraming taon para patayin si Hugo. Si Viper Van Baskerville ay 8 taong gulang na ngayon. Sa kabila ng nasa ganoong edad. Ngunit ang iyong mukha ay nagpapakita ng isang matalim na gilid. Sa mukha na iyon. Una, ilipat ang eksena sa ibang lugar. May 3 bata na may parehong mukha. Maging ang kanilang mga mata at ngiti ay pareho. Ang tanging pagkakaiba na nagpapakilala sa kanila ay kulot sa harap ng noo. Ang isa naman ay you. 2 kulot at kulot. Nakangiti sila ngayon, nakakakilabot ng ngiti. Itinulak ng isa sa kanila ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Itong maruming bastard. Out of wedlock ka lang. May mga kakaibang chismis tungkol sa iyo. Alam mo ba? Boses ito ng lalaking may lock ng buhok. Inuulit ng 2 pa ang huling 2 salita ng pangungusap. Alam mo ba? Nagsalita ulit yung may lock ng buhok. Nasa tubig ka sis. Sa loob ng 7 minuto. At pinatay pa ang 2 napakasamang ahas. Noong ipinanganak ako. Tahimik kong pinagmamasdan silang nag-iisip. Kilalang kilala ko ang mga lalaking ito. Sila ang mga taong. Akusahan ang iyong sarili ng walang batayan. At sinaksak ako habang sinusubukan kong tumakas. Ang mga ito ay binansagan na nails ng Higoli Baskerville. Habang ikaw ang nasa isip mo. Sigaw ng batang may lock ng buhok. Itigil ang paglalaro. Sumunod na sabi ng 2 kya. Huminto ngayon, huminto ka na. Ang 3 pangalan ng mga bata ay 2 Broly Baskerville pangalan ay may curl. Mid Broly Baskerville ang pangalan na may 2 kulot. Low Broly Baskerville pangalan ay may gilly curls. Ang 3 ay mas matanda sa iyo ng 1 taon. Nakahawak sila sa mga kamay nila malapit sa iyo. 2 mga kapatid na Baskerville. Parang wala akong simpatya sa kanya. Sabi ng 2 kya kay Theo. Hindi rin tayo. Hindi rin tayo. Nakatayo pa rin ako habang nag-iisip. Kahit sa susunod na 15 taon. Sila ay magiging napakasamang mga kaaway. Kailangan nating harapin ito ng mas mahusay. Dapat natin silang bigyan ng babala bago ang hinaharap. Tapos yung pangalang hybrid. Hinugot ni Baskerville ang isang kutsilyo sa kanyang mukha. Huminahon ka at tingnan mo ang kutsilyong iyon. Itinutok niya sa akin ang kutsilyo. Matapos magbabad sa tubig ng Sis River. Ang katawan ay magiging kasing tigas ng malamig na bakal. Ang iyong katawan ay hindi na masasaktan ng espada. Sinabihan ako niyan. Ibig sabihin hindi ka mamamatay kapag sinaksak kita. Hindi 2 kya ang nagsasabing deo. Tama, tama? Sabi na. 2 Broly Baskerville turn head out tawag mababa bro. Low bro, naiintindihan ko kayong 2. Pagkatapos ng reply ay. Tapos ang mababang bro ay mabilis na dumating sa likod. Ikaw. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig, sabi ng mapanlait na mukha. Maaari kang tumagal ng 7 minuto sa ilog. Dumikit tese. Kakainin ko ang sarili kong kamay. Kung maaari kang tumagal ng 3 minuto. Sa panay ang tingin ko. I guess tama ang mga tao. Ang mga bata ay mas malupit kaysa sa mga matatanda. Makikipaglaro yata ako sa kanila saglit. Nakatayo doon ang 2 na tumatawa. Tingnan mo, pinangalanan ka. Bro gag na isip. Walang paraan na totoo ang balitang iyon. Lumipas ang 1 minuto. Yung 2 lalaking yun may mukha na medyo mahirap paniwalaan. Nagtagal siya. Mid-proname sabi ni Theo matagal. At lumipas pa ang 3 minuto. At hindi ito tumitigil sa 3 minutong iyon.
Na ang oras na nabusalan ka ay lumipas ng 1-0 minuto. Takot na takot ang dalawang batang iyon na pinagpapawisan. Low pro ay gaging. Natakot din ako sa mga tao. Lahat silang tatlo ay nag-iisip sa kanilang mga ulo. Totoo ang chismis that name dalawa pro na utal, sabi nito. Hindi nakakatuwa. Pakawalan mo siya. Sabi ni pro, hayaan mo na siya. Narinig iyon ng matandang pro at pinakawalan siya. Tapos nilagay mo kamay mo sa bibig ni Ra at nangangati kasi. Kinagat mo ang hintuturo niya. Naramdaman niya ang sakit at napasigaw. Tumayo ako doon at agad na sinabuyan ang daliri niya. Nakagat sa bibig niya. Takot na takot ang mid-pro na nautal ka niya. Anong ginagawa mo? Mukha kang demonyo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang kakilakilabot na pulang ilaw. Kunin ang iyong mga kamay at punasan ang dugo mula sa iyong bibig. Wala kang pinagkaiba sa impyerno. Mumisi siya at mumisi at sinabing. Hindi mo sinabing kakainin mo ang sarili mo. Yung lalaking nakatayo sa harap mo. Baka sa mukha ko ang takot pero malakas pa rin. Sabi ng dalawa pro name. Magagawa mo rin iyon. Hindi rin kami natatakot sa iyo. Sabi ng lalaking nakatayo sa tabi niya, hindi ako natatakot. At pagkatapos, gaya ng dati ang lumang pangalan. Sasabihin din ni bro na walang takot. Pero hindi, hawak niya ang kamay niya. Luha ng takot na pinapanood kang sumisigaw ng malakas. Narinig ng dalawa pa ang sinabi niya. Tumingin siya sa kanya na may pagtataka sa mga mata. Sumigaw siya ng malakas at sinabing, naputol ang kamay ko. Nag-aalangan na sabi ni name dalawa bro. Florera. Huminahon ka kuya. Hilingin sa pari na ibalik ito. Miss bro, halikan na. Sa mahabang panahon, nakayuko ang aking kapatid sa sakit na mailuha. Google die. Tama ka, makinig ka sa usapan nila, yumuko ka, sabi ng boss. Sinong nagsabing pumunta ka? Pangalan dalawa bro. Nang marinig ko iyon, nagalit ako at hinawakan ang kutsilyo sa kamay ko. Saksakin ka ng malakas na sumisigaw. Ang bastos mo. Nakalimutan mong mas matanda kami sayo ng 1 taon. Tinusok niya ang kutsilyo sa tiyan mo. Pero nagulat ako dahil napunit lang ang kutsilyo. Iyong jacket na may maliit na luha. Upang ibunyag ang laman sa loob at hindi masaktan. At ang dulo ay isa lamang ang layo mula sa iyong bala. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang iyong boses. Nakalimutan mo na yata. Kapatid. Kaya pala hindi maabot ng kutsilyo niya ang balat mo. Nakuha mo kasi ang hawakan ng kutsilyo niya. At yumuko pa atras. Nahulog ang kutsilyo sa kamay niya. Ito ay isang basket view. Kung mayroon kang sapat na kapangyarihan at talento. Ang tinatawag na edad ay hindi mahalaga. Nabali ang kamay niya sa likod at napasigaw sa sakit. Ang hindi mapagpanggap na mukha. Ang kanyang kalmado ay naging mukha ng dyablo. Yumuko ako at tinitigan siya. Laruin natin ang larong ito, mga kapatid ko. Hinawakan ko ang mga hawakan ng kutsilyo ng magkapatid at binaluktot ito pabalik. Nahulog ang kutsilyo sa kamay niya. Ito ay isang basket view. Kung mayroon kang sapat na kapangyarihan at talento. Ang tinatawag na edad ay hindi mahalaga. Nabali ang kamay niya sa likod at napasigaw sa sakit. Ang kalmado niyang kalmadong mukha bigla. Naging mukha siya ng demonyo. Yumuko siya at tinitigan siya. Laruin natin ang larong ito, mga kapatid ko. Natatakot siyang sumigaw ng totoo ang chismis. Hinampas ko siya ng malakas sa mukha. Naging sanhi ito ng pagkalagas ng kanyang mga ngipin. Dugo sputtered, puting mata na hulog sa lupa. Nakita ito ng dalawang lalaking nakatayo doon at sinigawan ako. Nakita iyon ng pro at nagalit. Asyol, pero wala siyang magawa. Sinipa mo ako sa mukha gamit ang iyong paa. And ants on one side of his cheek puro lapirat. Tanging ang lumang pangalan na pro ang nananatili. Sa sobrang takot niya ay bumagsak siya sa lupa habang sumisigaw. Tumayo ako doon na hindi tumitingin sa kanya at sinabing huwag kang matakot. Ikaw ay gagaling kung ikaw ay ginagamot sa oras. Pero hindi kita papayagang umalis sa kwartong ito. At sa bilis na ito, ikaw ay hindi pinagana sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sabi ko, yumuko para kunin ang kutsilyo ng lalaki. Kinuha niya ang kutsilyo at masayang tiningnan ito. Kaya tayo ay magiging mapagbigay. Hayaang umalis ang isa sa inyo. Narinig ng lobro na sinabi mo iyon at nagtanong muli. Bakit umalis ang isa sa atin? Nahihirapan kayong dalawa na umupo ngayon. Isang lalaking may dugo sa bibig. Sa isang tabi na may dugo ang halinghing. Naghagis siya ng kutsilyo sa harapan nila. Kayo na ang bahalang magdesisyon. Sabi ko, tumalikod at lumabas. Maglakad ka lang at magsalita. Hindi ako maghihintay ng matagal.
Kaya mabilis na magpasya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa nakakakilabot na mukha. Ngunit kahit isa sa inyo ay dapat mabuhay. Hindi. Bumaba ang tingin nila sa kutsilyo. Tapos nagkatinginan kami. At saka sa loob, may tunog ng pagpatay sa isa't isa. Nasa labas ako ng pinto, nilagay ang kamay ko sa bulsa ko, tumatawa. Kasama niyan. Ang display na ilang basket view ay gumuho sa pagitan nito. Sa isang malaking kwarto. Binabasa ni John Barrymore ang anunsyo. Ang pinuno ay nagkaroon ng isa pang sagupaan sa pamilya Moore. At ang akin ni Ruby. Ang angkan ng Moore ay humihingi ng mga minahan ng Ruby sa kanilang teritoryo. Katatapos lang ng butler. Isang boses na nagmumula sa isang taong nakaupo sa isang upuan. Nakaharap sa mayordomo. Magkakaroon ng pagkakataong pag-usapan ang sabihin sa kanila sa lalong madaling panahon. Lalapit muna sa amin ang pamilya Moore. Mayroon kang isang bagay na iulat, bagaman. Nagsalita ang mayordoma na nakatayo doon. Sa pinakahuling midterm assessment. At ang kastilyo ng mga bata. Ang kakulangan ng Macromaster ay umabot sa numero 1 sa nakasulat na pagsusulit. Totoo ang lalaki sa upuan. Iyan ay Hugo Lee Baskerville. Tanong niya kapag may practice exam. Magsisimula daw sila sa loob ng 5 araw. Ang Knights ng Long Guard. Ang radyo ng mga bata ay naghahanda para sa paglalakbay na iyon. Pagkatapos ay magiging ganap ang kastilyo ng mga bata. Ito ay desyerto ngayon. Tapos yung butler. Na may mukha ng takot na pinagpapawisan sa kanyang boses. May-ari ng bahay. May dapat sabihin ang mga nasasakupan ko tungkol sa kastilyo ng mga bata. Nagkaroon ng malaking away sa pagitan ng mga may-ari kamakailan. Tanong niya ulit. Malaking away, ilang tao ang namatay? Sagot ni Ra. Ang isa ay patay, ngunit ang mga ngipin ng may-ari ng hybrid ay ganap na nasira. Nag-crash ang function ng mid-pro owner. At naputol ang hintuturo ng mababang may-ari ng pro. Nagamot na sila at gumaling. Ngunit marami silang nasaktan sa pag-iisip. Nang marinig niya iyon ay nagsalita siya. Hindi naman sa sobrang close namin o ese. Hinala ko nag-aaway sila ng ganyan. Sinagot ng mayordoma ang kanyang kahina-hinalang tanong. Nag-away kasi sila ng iba nilang kapatid. Naginawang status ko ang 3 magpinsan. Iyon ang isang taong gulang nilang nakababatang kapatid. Nakakuha siya ng number 1 sa exam na kakagawa ko lang. Kakulangan ng iyay nakalamnan. Narinig niya ang sagot mula sa mayordomo. Ang galing. Sa harap ng kwartong inuupuan niya. Ito ay isang napakarangyang pasilyo. Kasama ang mga mamahaling chandelier na ito. Pinagsama sa mga magagandang bulaklak na inukit sa dingding. Inimbitahan siya sa kanyang silid. Matapos ang ibinalita ng mayordomo. Lumakad ako sa isang masayang mukha. 2 kamay sa likod niya ang nakatingin sa kanya. Bahagya siyang humisi at sinabing, "You've grown a lot." Masaya siyang tumawa at binati siya. Magandang hapon, sumagot ang may-ari sa kanyang pagbati. Ako yata ang padre de pamilya. Tapos pinanood niya akong magsalita. Magtanong. Narinig kong hindi mo pinagana ang GIFI sa advanced class. Ikaw na walang muwang ang mukha. Maglagay ng daliri sa iyong mga labi. Balita ko binigyan sila ng special treatment. Nang marinig niya ang sagot mo, seryoso siya. Hindi namin pinag-uusapan ang kanilang mga katawan. Nagsalita siya tungkol sa sinaktan mo ang puso nila. Simula nung araw na yun. Nagsimula silang kumain ng hiwalay. Tumigil kami sa pag-uusap. Atake. Pinagsasama ang kanilang 3 direksyon. Ito ay isang gawa ng sining. Ngunit dahil mayroon akong malaking alitan sa pagitan nila. Nakangiting tumingin ito sa kanya at walang sinabi. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kapatid, hindi mo ba naisip na mali ang iyong ginawa? Sabi ko, anong ginawa mong mali? Sumagot siya, hindi ko ginawa. Gawing barko ang iyong mga kapatid. Sirang ASV. Pagkatapos ng tanong na iyon, nawala ng buhay ang kanyang mga mata. Pero mas malakas ka sa kanila. Paano magkakamali ang isang malakas na tao? Sagot niya. Dumating ang mga kapatid mo bago ka pumunta dito. At bukas palad na pinatawad ako. Wala pa rin akong nararamdamang guilt essay. Tumayo sa tabi niya ang mayordoma. Takot na takot ako ngayon at ang libingan. Amoy, sagot ko agad. Patawarin mo ako at alalahanin ang nakaraan sa iyong ulo. Naalala ko ang oras bago ako bumalik. Namatay ang huling anak ng pamilya. Pumunta sa pamilya Baskerville para makita ng personal si Hugo. Siya, na naging madre pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Para sabihin sa kanya na napatawad na niya ito. At pagkatapos marinig iyon,
Sumagot si Hugo sa pagsasabing, hindi ko na iniisip sa isip ko. Pero bago tayo mag-regress, isa lang ang makakalaban ko kapag 18 na ako. Kaya syempre ito ay isang direktang paghaharap. Magiging sobra ang mukha. Sa isang 8 taong gulang na tulad ko. Gayunpaman, may alam akong paraan para matalo ang isang bata. Hellhound. At pagkatapos ay tumakbo ka ng napakabilis sa unahan. Sa harap mo ay isang hellhound. Bumibilis din ito papunta sa iyo. Nang hindi na mabagal, lumipad ako papunta dito sa pag-iisip. Ang unang kahinaan ng hellhound. Aso sa pangangaso. Ang impyerno ay maaari lamang gumalaw sa isang tuwid na linya. Matagal bago magbago. Direksyon at ito ay totoo. Kapag ito ay mabilis na patungo sa iyo, gusto kitang bigyan ng malaking sugat. Pero mabilis ako. Upang makatakas sa paparating na pag-atake nito. At talagang nakarating ito sa kinaroroonan mo. At ito ay hindi hanggang sa ilang sandali mamaya. Dahan-dahan mong ikot ang iyong ulo at tumingin sa akin. Mukhang galit na galit siya sa mga kinikilos mo. Ngunit sumimangot at patalasin ang iyong mga mata. Tumayo siya roon na may hawak na bote ng tubig at sinabing, ang pangalawang kahinaan ng hellhound. Para sa ilang kadahilanan, ang mga masasamang nilalang na ito ay hindi maaaring tumawid sa tubig. Kahit gaano kaliit. At pagkatapos ay maghulog ka ng tubig sa lupa sa harap mo. Tapos tumakbo ka palabas dyan. Tumakbo lang ako at pinanood itong humabol sa akin at napaisip. Sa ganitong sitwasyon ay bumabagal ang hellhound. Lalapitan ako. Ito ay magbubunyag. Ang kahinaan ng mga halimaw na katulad niya. Sinasabi ko sa iyo, ibinubukan nila ang kanilang mga bibig kapag tumatakbo sila. At totoo yun. Hinabol niya ito sa harap mo. At gaano kalaki ang bibig ko? Mukhang naghihintay ka. May nilagay siya sa bibig niya at umiwas. Isang hellhound party. Nilagpasan kita saglit at huminto. Saglit siyang nakatayo doon at may napagtanto. Iyon ay bigla ang nagmulat ng kanilang mga mata. At pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Tumayo ako sa likod niya habang tumatawa at sinabing, para sa mga aso. Ang chocolate na ito ay isang lason. Network at kung ito ay isang pulang tsihi. Na maaaring makagawa ng 100 litro ng chocolate sa isang butil lamang. The more na gumagana para sa mga asong ito, syempre. Lumalabas. Ang itinapon mo lang sa bibig nito ay ang kaojilsi. At nadurog ito. Mataas sa bibig nakakagulat na humihinga ng kamatayan. Hinugot niya ang kanyang espada sa kanyang tagiliran. Nakatitig ang nakakatakot niyang mga mata. Sabi ng hellhound. Totoong hindi kayang lumaban ng mga helldog na ito. Handa na ang chocolate. Siguro muna. Makakaapekto ito sa kanilang puso at tiyan. Ang mga ito ay protektado ng napakalakas na tadyang. Kaya kailangan nating maghangad kung saan walang tadyang. Yan ang sabi ng kidney nila. Pagkatapos ay isaksak mo ang dulo ng espada sa bato nito. The hellhound talagang namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nasasakal ito sa chocolate. May espada ito sa bato. Hindi mo lang ako sinasaksak ng espada. At pinutol mo ang isang linya doon mismo sa lugar ng pag-crash. Pagkatapos mong ilabas ang iyong espada. Sa mismong lugar ng paghiwa. Biglang may lumabas na asul na hangin. Ang dahilan kung bakit mayroong Kia airflow ay kapag pinapatay ng ilay na iyon ang mga halimaw. Magiging kaakit-akit ang mga puntos ng karanasan. Hinihigop sa katawan. Ito ay magpapalakas ng katawan. Nakatayo ako doon. Sumipsip ng lahat ng hangin sa iyong katawan. Anya, tila naging mas magaan ang espada. Panatilihin ang momentum. Mabilis na tataas ang iyong kapangyarihan. Hindi kasing laki ng paglaki sa nakaraang buhay. Sabi ko sabay indayog ng espada ko. Subukan ang kapangyarihan na nakuha ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa hellhound at sinabi, hindi ko alam kung kailan 8 ang isang bata. Ibagsak ang isang impyerno ng isang halimaw. Ang panganib ni Hugo. Ano kaya ang mangyayari? Natawa ako. Sa kung ano ang maaaring gawin. Nasecure ko na ang lead. Oras na para mag-isip tungkol sa mga gantimpala. Ngunit, isang gantimpala na hindi ko pinangarap sa aking nakaraang buhay. Na sa ngayon, walang nakakaalam ng eksaktong halaga. Nandyan na lahat, magsalita ka. Ngayon kunin ang kanyang ulo. Pero nung natapos ko, nagulat ako sa tunog sa likod ko. Kapag inikot mo ang iyong ulo. Nanghuhuli pala sila ng mga aso. Isa pang impyerno. Sila. Hindi ko alam kung kailan ako nasa likod mo. Lumingon lang ako para tignan. Tingnan kung ano ang ingay na iyon.
Pagkatapos ay tumalikod ka sa kanila. Isang kalmadong mukha na nakikipag-usap sa iyong sarili. Mukhang narinig ni Kea ang alulong. Gusto kong maghiganti para sa kapwa ko lalaki. Ito talaga ang pagmamahal ng kawan. Pagkatapos ay pinutol mo ang ulo ng impyernong aso. Hinawakan ko muna ito sa kamay ko. At lumingon at tumingin sa mga hellhounds. Sabi ng labi, kahit anong mangyari, hindi ako papatay ng isa. Halika, marami tayong tsili. Ngunit ang mga aso ng impyerno ay biglang natakot. Dahil sa kanila, parang nakakaramdam ng nakakatakot na tingin. Nagulat ako sa reaksyon niya at napaisip. Nagpapanik na sila. Sa harap ng isang 8 taong gulang. Ang mga aso ng impyerno ay hindi umaatras. Kahit na kailangan mong mamatay. Kasi ba? Kung iisipin, lumingon ako at tumingin sa likod ko. May nakita akong isa pang halimaw na nakatayo sa likod ko. Ang halimaw na iyon ay mukhang isang asong nangangaso. Hell, pero iba. Ngunit may 3 ulo. At hindi lang iyon, kundi sa paligid ng katawan nito ay may apoy. Lahi ng hellhound. Ngunit ito ay isang asul na apoy. Nang makita ko ito, bigla kong naisip na may ulo si Cerberus. Ulo ng aso ng Giphy Cerberus. Ito ay isang halimaw na may dagdag na antas ng panganib. Bakit dapat nasa 7 floor ang isang nilalang? Muli siyang nagpakita sa unang palapag. Tiningnan ko ng mabuti ang katawan niya at nagulat ako. Dumudugo. Ngayon tingnan mabuti ang mga sugat. Dulot ng pangalan sa buong katawan nito. Sino ang sumusubok na manghuli nito o ese? Ngayong naiisip ko ito. Sa kabilang bahagi ng bundok ay ang lugar ng tribo. Barbarian. Kung ito ay hinabol hanggang dito. Ng tribong barbaro. Kaya ito ay isang pagkakataon. Isang demonyong nilalang. Grade plus na kamamatay na pinsala. Kailangan kong alisin ito sa sandaling kailangan kong gamitin ito. Lahat ng meron ako. Ngunit bago pumunta sa digmaan. Sa pagitan mo at ng isang level up plus na halimaw. Pagkatapos ay kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa iyo. Itinago ng ulupong ang lahat ng kanyang kakayahan sa angkan. View ng Basker. Ang kakayahang gumamit ng espada. Naabot na niya ang antas ng isang dalubhasang eskrimador. At ang kanyang karunungan sa GA Basker View Nails ay ganap na umabot sa antas. Na ang mga aso. Ang iba pang pangangaso ay maaari lamang makamit sa panahon. Ang mga matatanda ay bumalik sa digmaan. Nakatayo siya roon habang hawak ang kanyang espada patungo sa halimaw. Levels plus kaya. Ihagis ang iyong kapangyarihan sa espada. Pagkatapos ay tumakbo ng mabilis patungo sa halimaw. At nilaslas ng malakas ang ulo sa gitna nito. Hindi ito titigil doon. Pinutol ko ang 2 pang ulo. Sa magkabilang gilid sa labas. Ikaw na may mapanganib na mga mata. Harapin ang tiwala na magagawa mo ito. Ito ay lubos na posible. Kung ang isang aso ulo sa Beros. Nasugatan. Bago bumalik sa paglaban sa Bevay. Ang sword technique ng Viper ay hinasa hanggang sa puntong walang labis na paggalaw. Kapag pinapatay ang kalaban. Higit sa lahat, may katawan siya na pinaganda ng kambal na sis. Mga sandata na ulupong. Mayroong higit sa sapat upang magdulot ng pinsala sa ulo ng aso Severus. Pero hindi dahil lang sa iniisip niya iyon. Nagulat siya sa hawak niyang espada sa kamay. Kinagat siya ng halimaw na iyon. At sa isang sandali ng kawalang ingat. Humantong sa isang pagkakataon para sa mga aso ulo si Beros. Gamit ang mga kuko nito. At tinapon na ako ng mga kuko nito. Nabasag ang buong katawan niya sa malaking puno. Sa likod mo mismo kapag ikaw ay. Nauntog siya sa puno, napaungol lang siya ng 1 oras. Mga kalamnan at dugo sports. Pag-usapan ang tungkol kay Severus. Pagkatapos ito ay isang halimaw na may antas ng panganib. Dagdag pa. Ang lugar ng hitsura nito ay ang ika-7 palapag ng Mount Leru. Eleno. Ito ay tinatawag na Watchdog of Hell. Hindi nito gusto na ang mga kaluluwa ay napupunta sa impyerno. Ngunit sa sandaling nais ng kaluluwa na umalis sa impyerno. Lalamunin nito ang mga kaluluwang iyon. Ito ay naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Kung saan napupunta ang lahat ng kaluluwa. Ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng halimaw na parang aso. Hinaplos ka ni Saberoth. Dahilan para mabilis na itinulak palayo ang ulupong ng malakas na hangin. Higawi ang kanyang likod sa isang malapit na timbang ng katawan. Hindi ko maisara ang bibig ko. Dumugo siya para sa pag-atake. Viper pagkatapos ay 7 Diyos na nagpapatahimik sa mga tao. Nagngangalit ka.
Malaking mata ang tumingin sa halimaw na ulo ng Githi na si Kya. Tahimik na nag-iisip. Nawalan ako ng malay matapos alakayin ni Severus. Lumapit ang crane kay Viker, na nakaupo sa ilalim ng puno. Pero kapag biglang dumating ang pamamanhid, masakit yata ang buong kaliwang kamay ko. Nasira ito at ang biker ay tumingin sa kaliwang braso. Isang malaking gutay-gutay na uniforme. Nakadikit sa nakabukas na sugat na dulot ng kuko nito. Ngunit ang sugat ay laman. Normal lang naman. Ito ay nagiging sanhi ng paghihinuha ni Viker. Kahit na nasugatan si Severus, nasugatan lang ako sa ganitong laki. Mabuhay ang double stick effect. Naisip pagkatapos ay mabilis na umiwas si Viker. Nang muling itinutok ni Severus ang ball para umatake. Kumunot ang noo kong iniisip. Pero kung patuloy akong tatamaan ulit, mahihirapan akong mabuhay. Ito ay isang mahirap na sitwasyon. Ngunit kahit sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang isang veteranong mga ngaso ay laging nakakahanap ng pinakamahusay na paraan. Ang pinakamahusay na paraan na magagawa ko ngayon ay, pagkatapos mag-isip tungkol dito, lumingon din ang halimaw. Ang galing. Dahil hindi ka tutol. Masyado ka kasi mabilis. Lekalamnan sa tingin tiyan 36 sa tabi ng inay itaas na libro. Agad namang nagtaas ng kamay si Severus at hinabol siya. Tumakbo ako at bumulong. Kung hindi ito nasaktan, nahuli ako at napunit. Siguro dapat nating pasalamatan ang mga unggoy sa bundok. Ang iyong mga mata ay nasa harap mo. Ito ay isang bakod. Mabilis kong naisip ang sagot. Ang kabilang panig ng bakod ay nasa labas ng hangganan. Kung pwede lang pumunta dun. Matagumpay kong naiisip. Mabilis na tumalon si Viper sa bakod. Habang sinusundan ni Severus si Theo. Sa tingin ko, mas maganda kung nahuli ako noon. Mamamatay ako kapag napagtanto kong tumawid na ang ulupong sa hangganan. Ang mga hoodlum na may 3 ulo ay mas agresibo. Para silang naka-on sa bagong mode. Kasing bilis ng pag-ihip. Tumatakbo si Viker sa mga puno na naghahanap ng kung ano. Nagtataka ako kung saan ito. Ito ay dapat na nasa paligid dito. Biglang may kung ano sa ilalim ng puno. Natutuwa si Viker na nandito ito. Tumakbo siya ng mabilis kaya niya papunta sa harapan habang pinapasaya ang sarili. Konti na lang. Kaunti pa. Si Severus ay napakalapit sa ulupong. Mas nakamamatay pa sila kaysa dati. Bigla kang bumubulong ngayon. At ang ulupong pagkatapos ay gumawa ng isang pitik. At galit na hinahabol kami ng mga halimaw. Kalagitnaan ng ulupong. Nakita ko ng sarili kong mga mata ang mga panga nila. Sa harap mismo ng ulo ko. Lamang kapag ang kanilang mga paa ay nasa bukas na lupa. Agad na lumubog ang 6 na palapag. Kahit si Severus. Napagtanto ko rin na nakulong ako. Ito ay tungkol sa pagpapanik. Ang huling ilang mga kalamnan ay dumapo sa gilid ng Kya na nakatalikod. Humiga ako sa ulo ko at pinagmasdan ang paghinga ng buwan. Pagkatapos ang mga ksebero ay nakulong ng kanilang mga sibat. Mabutas ang mga ksebero ng katawan. Mabilis na namula ang dugo ng halimaw. Lihim na nagagalak ang mga kalamnan sa balikat. Maligayang pagdating sa espada, Severus. Umupo ako ng may interes at inisip ang tiyan ko. Sino ang nag-iisip? Ang bitag na ginamit ko laban sa mga aso. Ginamit ito ng impyerno para mahuli si Severus. Parang mga aso lang. Si Severus ay aso rin. Ang kakanyahan ng kanyang dugo ay natatakpan ng mga sibat. Ito ay gumaganap bilang isang lason. Unti-unti na yata umaalis ang mga halimaw. Nawala ng malay ang 2 ulo sa kanilang mga bibig at dumanak ang dugo. Nagagalit ito sa host. Ito ay ang ulo sa gitna, ito ay nagpapadala ng galit cam. Dahan-dahang itinaas ni Macro ang kahoy na sibat mula sa malayo. Gumawa ka ng isang magiliw na biro. I guess yun. Ang mga high-class na demonyo ay hindi namamatay sa isang suntok. At pagkatapos ay pumunta ang ulupong hanggang sa Severus. Ang puno ay nilagyan ng kamandag ng ahas. Mabilis ang kidlat at papunta ito sa kinaroroonan nito. Ay walang magawa na nakapin sa ilalim ng lupa. 4 galit siyang sumigaw. Nakatayo doon si Viker na nagbibilang ng 2-4. Kapag ito, ang host sa Beroth ay lumabas mismo mula sa. Ang Viker ay patuloy na nagbibilang ng 6 na taon. Nang magbilang ng 7, hinarap ng Saberoth ang Viker. Ngunit pagkatapos ay sa wakas ay nagbahagi ito. Tadhana sa 2 pa. Nanonood lang si Viker at walang sinasabi. Naibsa ng pawi sa mukha habang nakatingin sa katawan. Nasa sahig ang halimaw. Naglalakbay ako ng 1 oras. Binibilang ni Viker ang mga hakbang. Hanggang sa namatay ang mga sabero.
Eksaktong 7 hakbang ang sinabi mo sa akin. Ang mga alinggaw ay totoo. Napatingin si Viker sa sibat kanina. Medyo iba ang kahoy na sibat na inihagis ko. Mahirap maglakad ng 7 hakbang sa isang kagat. Ang sibat ay natatakpan ng laso ng dugo ng ahas. Buti na lang, noong bata ako, iningatan ko ito. Bumaba ang tingin ko sa kamay ko. Napapaligiran ito ng espiritu. Naramdaman ko ang enerhiya mula kay Severus. Patay na ang 3 ulo. At ibinalik ng ulupong ang tingin sa katawan na nasa harapan niya. Nagtataka ako kung bakit ko ito dinala dito. Malinaw ang sanhi ng pagkamatay ni Severus. Baka maghinala na ako ng mga guard. May kailangan akong gawin. Sabi ko, nagdeduce ako. Si Severus ay isang halimaw sa tarangkahan. Magkaroon ng libangan na protektahan ang teritoryo. Dapat mayroong isang piitan sa paligid dito sa isang lugar. The Dungeon, isang kakaibang lugar na puno ng kayamanan. Minsan ito ay isang lugar ng makapangyarihang mga demonyo. Naisip ni Viker sa sarili. Malamang nag-aaway ang piitan. Kapag nawala ang Gatekeeper. Kung disgust sa pamamagitan ng amoy ng Cerberus. Maiiwasan ko ang pakikitungo sa karamihan ng mga demonyo. Naglagay agad ng humus si Viker sa katawan. Sa tingin ko ang lupa ay tuyong humus. Nabasag ng puno ang mga yapak nito at naiwan ang laway. Susundan ko ang mga track na ito para makabalik. Ang mga balikat ng kalamnan ay dahan-dahang bumabasa. Tapos nakatayo ka sa harap ng isang kuweba. May mahiwagang liwanag sa loob. Sinabi ni Viker na ito ang piitan na binabantayan ni Severus. Kakapasok lang ni Viker. Tumingin ako sa paligid habang iniisip ang tiyan. Naaalala ko ang pagpunta ko rito bago ang muling pagkabuhay. Natagpuan ko ito makalipas ang 15 taon. Pero walang laman noon, pero iba na ngayon. May halong bulok na amoy na naaamoy ko ang mana. Sigurado akong hindi ginalaw ang lugar na ito. At tumingin ang biker sa madilim na kuweba sa unahan at nagsalita. Hindi maabot ng liwanag ang dulo ng kalsada. Tingnan mo, ito ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Ngunit pagkatapos ay mas natuwa ang biker. Ang iyong anak ay lumiit sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpasok sa madilim na kuweba. Curious na pagtataka. Hindi ko alam kung anong kayamanan ang naghihintay sa akin dito. Pagkatapos ay pumasok ang ulupong sa dinamikong klase. Matapos tingnan ang 2 dingding. Haka-haka ng Viper. Mayroong maraming mga ruby circuit. Sa maraming lugar sa kahabaan ng pader na ito. Mukhang konektado ito sa mga pangil. Isang sanga ng Son Lerueno. Pulang bundok itim na Pranses. Biglang nagkaroon ng maliwanag na ilaw sa dulo ng kalsada. Makuha ang atensyon ni Viker. Dapat nasa loob ng piitan ang liwanag na iyon. Pumunta si Viker sa direksyon ng liwanag na iyon. Kailangan mong ipikit ang iyong mga mata saglit. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong mukha. Dahil sa harap mo ay isang ruby. Nagliliyab na malaking pulang-pula. Nakaupo sa gitna ng kwarto. Umakyat si Viker at pinanood itong kumikinang sa piitan. Ito ay dapat na isang nilalang. Nagpapalabas ito ng liwanag sa pamamagitan ng pagsipsip ng mana. At inilagay sa ruby. May napansin akong kakaiba, kaya tumagal ako ng 1 oras. Nakatingin sa mga hubad na buto sa sulok ng silid. Nauna na yata sa akin ang ilay na iyon. Kinuha niya ang sulat na isinulat niya sa tabi niya. At suriin ang kalagayan ng katawan sa kanyang harapan. Mga pinsala sa buong katawan. Ang dugo ay nilaslas ng kutsilyo. Si Viker ay dumating sa konklusyon. Parang ang tagal na. Binasa ni Viker ang huling liham ng masamang taong ito. Ngayon na. Ang pangalan ko ay hindi. Ito ay mahalaga, kaya maaari itong maging kahit ano. Tatawagin ko ang sarili kong channel. Hindi naman siguro madumi. Malinis na papel. Ito ay sa aking tunay na pangalan. Read here. Nakilala ni Viker ang pamilyar na estilo. Ang ganitong uri ng pagsulat ay naipasa sa pamilya. Baskerville para sa mga henerasyon. Kung ang taong ito, miyembro rin ba siya ng pamilya? Patuloy ang liham ng Baskerville. Nagsusulat ako ng notes. Gusto ko yung mga darating mamaya. Hindi ko gagawin ang parehong pagkakamali na ginawa ko. Sa labas ng pinagmulan ng kwento ay unti-unting nabubunyag sa bawat pangungusap. Alamat sa pamilya. Sinasabing ang lugar na ito ay isang sinaunang piitan. At natisod ito ng kapatid kong si Aben. Sinubukan naming tuklasin ang piitan na ito ng hindi mabilang na beses. Nasira namin ang hindi mabilang na mga halimaw. At pumunta sa piitan ng bato na ito. Nahaharap ako sa pinakahuling palaisipan dito. At ang palaisipang ito ay humadlang sa amin sa mahabang panahon. Sa loob ng 3 taon. Tumigil si Viking sa pagiging medyo sarcastic at nagsabi ng ilang ironic na pangungusap.
3 taon. Gusto siguro nilang ilagay ang kayamanan sa loob. Ang tunay na palaisipan na ito ay dapat nasa isang lugar. Sa piitan. Napatingin siya sa pedestal ng Ruby Inn. Binabaluktot ang mga salita. Wika stretches pagdududa. Yun ba? Binasa ni Viker ang palaisipang iyon. Ang pumapasok ay isa. Ngunit sa loob nito ay nagiging 2. Kapag isa ka lang makakaalis ka. Ang sulat ay nagpatuloy sa pagsasabi na may makitid na pag-iisip na kapital. Tungkol sa palaisipan ng magkapatid naming 2. Matagal na namin itong pinag-isipan. At lahat tayo ay nakarating sa isang konklusyon. Kambal kami. Sa sinapupunan ng aking ina. Dati tayo ay isa, ngunit noong tayo ay ipinanganak. Nahati kami sa 2. Tayong 2. Isang tao lang ang pwedeng umalis. Kasama ang kayamanan na aming kinuha. Tama, ang taong iyon ay dumating sa isang malupit na konklusyon. Nangangahulugan din iyon. Sa wakas pagkatapos ng mahaba at matinding labanan. Pinatay ko ang kapatid ko. Ngayon isa na lang ang tao sa lugar na ito. Ngunit kahit na, walang nagbago dito. Halos mabaliw na ang taong iyon. Isa na kaming 2 ngayon. Pero wala pa rin akong nakukuha. Pinatay ko ang kapatid ko. Pinatay ko ito. Pinatay ko ito. Bawat salitang sinulat niya. Lahat sila ay nagpapakita ng habag at pagdurusa. Ito ay pagkatapos ng walang katapusang pagsisisi. Nagpasya akong umalis sa lugar na ito. Kung may sapat na lakas ng loob na pumunta dito. May gusto ako sabihin sa'yo. Umalis ka agad dito. Lahat ng ginagawa ng lugar na ito. Ito ay nagtutulak sa mga tao na mabaliw sa kasakiman. Walang makukuha sa masamang kuwebang ito. Matapos basahin ang letrang Eli ay tumigil sa pagkibit-balikat. In short, ang ibig niyang sabihin ay, kahit na pinagdaanan ko na ang lahat para makarating dito. Walang gantimpala. Pero hindi rin ako kambal. Ang ulupong ay tumingin sa maliwanag na ruby stone na may maalalahaning pagsasaalang-alang. Pero hindi ako kambal. Ang palaisipan ay pareho. Ibig sabihin mali ang pagdecipher ni Ken at Aben. Ang pumapasok ay isa. Ngunit sa loob nito ay nagiging 2. Kapag isa lang ito makakaalis. Marahil ito ay tungkol sa isang bagay. At ang mga kalamnan ng ingay ay nakatuon sa buong puwersa na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Pagsamahin ang mga pahiwatig. Pag-isipan mo. Ang isang piitan na hindi matutuklasan ay hindi umiiral. Bigla kong nakita si Iyay ng isang oras. Mukhang nakilala niya ang katotohanan. Lutasin ang palaisipang ito. Napatingin siya sa kalansay na nasa harapan niya, nakangisi. Bulalas ni Viper na imposible. Tingnan ang ruby na maliwanag at nasusunog na pula. Yan ang sabi ng ulupong. Iyon na iyon. Malas lang magkapatid sina Ken at Aben. Dahil 2 sila. Natigilan sila sa kanilang sitwasyon. At hindi malutas ang puzzle. Hinawakan ni Viper ang ruby. Ang madilim na lagusan ay kaibahan sa nagniningning na lagusan ng bato. Ang sagot sa palaisipan ay ang piitan mismo. Patuloy kang nagpapaliwanag. Ang sagot sa palaisipang ito. Pagpasok namin sa loob. Isa kami sa madilim na lagusan. Ngunit sa sandaling nakarating kami dito. Nagiging 2 kami dahil ang liwanag mula sa ruby. At winasak ng tuwid na ulupong ang malaking ruby na iyon. Dahil sigurado akong nasa akin ang sagot. Tama, hayaan mo na namang magdilim. Ang dulo ng lagusan ay bubuksan. Ang ruby ay gumuho at nakakalat kung saan-saan. Ang sagot ay anino natin. Ang gumuguhong tumpok ni Ruby ay naglalabas ng kakaibang pinagmumulan ng kapangyarihan. At pagkatapos ay muling kumikinang. Upang ilipat ang kapangyarihan upang buksan ang organ ng pinto. Sa wakas ay nakita ko na ang pinakamahirap na bahagi at nalampasan ko ito. Kalamnan balikat accelerated pagkagalit. Kaya ito ang ginawa nilang 2 para sa isa't isa. Dahil sa loob ng secret room. May hawak siyang kakaibang espada. Sa labas, ang kapaligiran ay kakilakilabot. Ay nakasaksak pa tayo seryoso sa lead podium. Mayroong hindi mabilang na mga zigzag. Kalamnan magsalita. Ito ba ang banal na kopitan ng Jablon's Cave? Ang espada sa harap. Parang demonyo. Nabubuhay sa pagkukunwari ng hindi lamang napakalaking kapangyarihan, kundi pati na rin ang napakalaking momentum. Ang inscription sa ibaba ay nagbabasa ng mga sumusunod. Tanging ang dugo ng Bascovius ang maaaring bawiin. Vicar ng Beelzebub. Hindi ako nagulat sa pinagmulan ng espadang ito. Ito ay Beelzebub. Ito ang banal na kopitan na matatagpuan dito. Sa ulo kalamnan.
Alalahanin ang impormasyong may kaugnayan sa banal na espada. Itong kalungkutan. Naalala kong may nakita akong picture ni Min. Isang espada sa isang libro. Mga alamat na nabasa ko sa aking nakaraang buhay. Pagkatapos ay nilamon ng Diablo ang Beelzebub. Sa mitolohiya ng dakila, hindi ko nabanggit ang mga masasamang tao. Sinakop ng Diablo ang lupain. Mayroong kabuang 7 natural na kalamidad na katumbas ng 7 pangunahing krimen. Para matigil ang 7 sakuna. Mga pinuno ng 7 angkan. Tumayo ako para labanan ang bawat demonyo. Isa sa 7 nakamamatay na kasalanan. Ang pinili ng Bascovius. Lumitaw ang matinding pakikipaglaban sa mabangis na Beelzebub. Ayon kay Viker. Sa oras na iyon, ang demonyong hinarap ng Bascovius ay matakaw na langaw Beelzebub. At mula doon, ang natitira sa Beelzebub ay selyado na sa loob ng teritoryo ng pamilya Bascovius. At ang masamang enerhiya na Bill. Inilabas ni Gates sira na umakit sa halimaw. O hindi bababa sa iyon ang sinasabi ng alamat. Ngunit walang naniniwala doon. Ang nagniningas na espada ng kamatayan ay karapat-dapat sa titulo. Ang masamang espada. Ngunit ang alamat ay totoo at sa hinaharap. Ang espadang ito ay nahulog sa mga kamay ng Diablo. At nagdala ng kamatayan sa hindi mabilang na mga mandirigma. Mga tao sa larangan ng digmaan. Hindi nagdalawang isip si Viker na kunin ang Beelzebub's word. Mahusay na ipinahayag. Ngunit sa buhay na ito, hindi na maulit ang parehong bagay. Kahit ngayon ay magiging akin na ito. Isang napakalaking daloy ng kapangyarihan ang pinakawalan. Nyanig nito ang kuweba. Ang espada ay tila sumasama sa braso ng Viker. Medyo masakit pero nangangagat pa rin. Mga ngipin na sinusubukang mapaglabanan ang panginginig ng boses. Desi Black ng Bill J. Korn. Nakaukit ng malalim. At ito ay makikita sa bawat litid sa likod ng kamay ni Viker. Kumpleto na ang proseso ng pagsasama. Desi Demonyo. Ito ay ganap na pinagsama sa katawan ni Viker. Ito ay nagpapakita ng natatanging posisyon ng brute force. Sa pamamagitan ng paggunita, lumilitaw ang isang espada mula sa likod ng pulso ni Viker. Napatingin ako sa itim na espada. May mga ikon ng label na Beelzebub 3. Ang hangin ay walang hangganan. Nang hindi nagtatago sa excitement. Ang isang espada ay konektado. Mula sa natitira sa mga banal na kasulatan. Isang demonyo. Ang pagdating ng corn popper ay lampas sa inaasahan. Ngunit ngayon ang tanging natitira ay ang lubos na kagalakan. Pag nanais na manakop, parang apoy na puno ng gasolina na nagniningas na galit na galit. Nagtataka ako. Gaano ako magiging matatag sa buhay na ito? Inaasahan ko ang oras na iyon. Pagkatapos ng pagmamay-ari ng billboard biker ay magreretiro na. Walang mapupuntahan dito. Dapat ba akong bumalik? Biglang umiikot ang isip ng makro. Parang may nangulit sa ibabaw. Ang makro ay hindi na matatag at bumagsak sa lupa. Anong pinagpapawisan? Ang pagkahilo ay hindi gutom. Sumisigaw ang poste. Ito ay nagmula sa sariling kamay ng ulupong. Sinasabi niya bang pakainin ko siya? Ang ulupong ay umaalog-alog palabas ng yungib. Ang mukha ng ulupong. Distorted sa kagaspangan sa katawan at isip. Ang nakakabaliw na gana na ito ay nagpaparamdam sa aking tiyan. Ito ay pinupunit. Parang amoy. Mas sensitibo kaysa karaniwan sa gutom. May isang bagay na mabango. Biglang tumubo ang mais sa sarili nito. Ginagabayan ng suction nozzle ang compulsive la mechanical passing follow. Isang circuit forward lang ito. La wonder muscle na sinusubukang makipag-usap dito. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na may makakain doon? Ilang sandali pa. Huminto ito sa harap ng isang itim at hindi gumagalaw na katawan. Lekalamnan makilala ka agad. Ang unang asong napatay ko noon. Gutom na titi ni Beelzebub. Kasing bilis ng kidlat, bumagsak siya sa katawan. Ng asong bihi ulo ng impyerno. Ito frantically sumisipsip para sa pagsususa. Kasiyahan sa sarili kahit sino. Huminahon din ang sakit ng kalamnan ng iye. Dugong dumadaloy sa Beelzebub. Parang nabubuhay na naman ang tiyan ko. Matagal na yata siyang nagugutom. Ngunit sa puso ng iye. Nagtataas din ito ng mga alalahanin. Nalalanta ang mga puno at tigang ang lupa. Hindi maaaring dahil sa gutom ni Bill. Dimes. Magkano ang kailangan kong pakainin sa kanya para mabusog? Pagkatapos ng buong pagkain. Billy. Binawi ng mais ang sarili nitong dayami at naglalabas ng tunog. Ipinapakita rin ng system happiness ang update notification. Ang gutom ni Billy sa mais. Posisyon ng dugo ng aso Hell is a top 5 plus.
Blanco ang posisyon 2 at 13. At medyo nagulat ang biker nang mabasa niya ang announcement. Ito ang kakaibang kakayahan ng Beelzebub. Biker. Ipaliwanag ang mekanismo ng banal na kasanayan na talagang nagkakahalaga ng 7. Felony ng Beelzebub. Gutom at uhaw Beelzebub. Narinig kong pwede itong lumiko. Kasanayan ng kanyang karibal sa kanyang. Maaari itong sumipsip ng walang katapusang kasanayan. At ang mga hinihigop ay ganap na malipol. Si Viker ay hindi nagmamadali ngunit mahinahong humatol. Pero may level yata. Maximum ng mga kasanayan na maaari kong makuha. Dahil ito ay isang bangkay. Ang dugo ng aso ulo. Kasanayan. Kahit ang pinakamaliit na gasgas ay dumudugo. Naiinis na biglang natauhan si Viker. Sandali lang kung makukuha ko ang kasanayang ito. Ngunit bago ako makatapos, si Beelzebub ay gusto niyang maubos ang katawan. Biglang lumabas ang ulupong. Maghintay ng ilang sandali bago ang gutom ni Beelzebub. Natalo din ang Viper. Hindi mo makakain lahat. Mahihirapang ipaliwanag kapag sinuri nila ito mamaya. Dahil masisira ang katawan. Tingnan ito anuman. Wala akong pakialam sa sasabihin ko. Pero nababaliw lang. Lay kalamnan na ubos ka bibe. Sa wakas ay kinailangan ko siyang sampalin ng aking kamay at sabihin sa kanya. Huminto at magsalita. Sobrang init. Kasabay nito, ang mga kasanayan ay nadagdagan din ng pagsipsip ng dugo. Sinunog si Severus. Isang plus blood dog Helgus plus. Rapid regeneration brown mouse na pinipiga ang mga balikat ng kalamnan sa pagkamangha. Mabilis na pagbabagong buhay. Kinakain din nito ang kayumangging daga sa ilalim ng bito. At kinuha ng ulupong ang katawan ng daga at tiningnan ito. Nasasabik sa hindi inaasahang resulta. Ngunit ito ay isang mahusay na ani upang masunog mula sa Severus. Sa mga kakayahan na hinihigop ko mula sa mga Helldog. Ang isang tao ay mamamatay kung makuha nila ang kasanayang ito. Mas masahol pa ito kaysa masunog ng buhay. Tapos na ang lahat ng arrangement. Relax sa isip. Inihanda ko na ang ghost creature. Impyerno para sa isang pagsusulit sa pagsasanay. Kaya ako. Relax lang hanggang matapos ang evaluation. Isang serye ng mga batang eskrimador na nakatayo sa linya. Naghihintay ng resulta, ito ang mga batang aso ng tanawin ng Basker. Bumalik pagkatapos makumpleto ang pagtatasa ng pagsasanay. Nagpapatuloy ang pagsusuri pagkatapos nito. At katawan ng mga nakakatakot na nilalang na nahuhuli ng mga batang asong nangangaso ay binubuo ng kalasag na kwintas ng espada. Ibinalik sila bilang mga tropeo. At isa sa mga nakakatakot na bangkay. Isang batang asong iniuwi. Nakakagulat ang mga tanawin ng Basker doon. Sa hepe, si Hugo Libasculin ay isang sorpresa. Para magtanong ulit sa pangalawang pagkakataon. Sino ang nakahuli ng isang bagay? Ang ulat ni John Barrymore. Young Master Pichu Van Basculin. 8 taong gulang. Hindi sinasadyang dumaan sa mga hindi pa natutuklasang lugar sa panahon ng pagsusulit. At nang huli ng zubat. Delikadong halimaw antas ng isang plus. Seryosong tanong ni Hugo. Cerberus ang sinasabi mo. Dog top na narrate ng Night Guard Society. Naghaharap kami noon. Nagpatuloy si John sa pag-uulat. Na-inform ako. Na ito ay nasugatan noon mula sa mga tribong barbaro. At nalason. Tanong ni Hugo. Anong uri ng lason ang sapat na malakas upang patayin ang isang Cerberus? At paano ito nalason? Hindi rin maipaliwanag ni John. Gawing makatwiran ang lahat. Maging tapat lang sa pag-uulat. Walang naitala mula sa mga log ng pangangaso. Sinubukan kong tanungin siya tungkol dito. Pero pagod daw siya at bumalik sa dorm niya, kaya kinapa ni Hugo ang kanyang baba sa interes. Tuso din ang batang ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay halaga. Matapat na tanong ni John the Butler. Nagulat din ako. When you think galing sa van ang talent na tulad niya. Hindi liola. Ipinapahiwatig ni Hugo na hindi mo ako naintindihan. Nagmamadaling humingi ng tawad si John. Si Hugo ay tapat na nagpahayag ng kanyang opinyon. Iba sa mga dating may-ari. Wala kaming pakialam sa dugo kapag kami ay pinalaki. Isang asong nangangaso. Bale galing sa royal family. O isang patutot. Ang mahalaga lang sa atin ay talento at determinasyon. Nagpatuloy si Hugo sa sinabi ko. Kahit na ang mahihina ay maaaring magmula sa dugo. Mabuti at vice versa. Alam mo ibig kong sabihin. Napaisip si John sa sarili. Gising na siya. Tungkol sa pangalawang anak na lalaki na nagsasanay sa ilang. Magalang niyang sagot kay Hugo.
Paumanhin Hugo High excited order hindi is. Ngunit kailangan natin ng isang bagay upang mapabuti ang ating kalooban. Kunin mo ang bata dito. Sumunod naman si Butler John. Tatawagan ko agad si Master Pitya. At ganoon din, tinawag si Vicar sa isang pulong.